ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Magandang gabi mga kapatid. Tayo ngayon ay live at titignan natin sa bayan, sa plaza, kung marami mga protestante. Ngayon kasama natin si kapatid na Jody. Bukas ang kanyang profession at faith saka confession. Ngayon, may nakanta dun eh. Ano kaya yun? Doon. Ay, wala yan. Di ba mga born na ganyan? Ay, sila rin. Oo, sa tapat ng simbahan. Ayan mga kapatid, may mga protestante sa tapat ng simbahan. Ayan. Ay, sila na naman pala. Sa tapat mismo sila ng simbahan mga kapatid. At pupunahin natin. Ha? Simbahan muna tayo. Ayan mga protestante, mga kapatid. Sa tapat pa sila ng simbahan nag-iingay. Ayan. At puntahan natin itong mga bastos na protestante, mga kaigsoon. Kapahinga muna tayo. Bro! Diling! Ayan, meron tayo nakita ngayon. Ayan. Number ka nila, brother kanina eh. So, si bro. Hello mga igsoon, mga kapatid. At susuot na tayo ng microphone natin dahil alam naman natin yung mga yan, 4-4 ng ikalawang Korinto, binulag na ng Diyos ng sanglibutan ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Hindi kasi sila nagsampalataya doon sa iglesyang itinatag ni Kristo, kaya bulag na sila nung kanilang amang Diablo. Sino po? Sa live. Ayaw on. Ikaw siya. Doon kayo mag-ganda. Ayan. Sabayan ko kaya bro? No. Tingnan natin. Kayo mo muna matapos. Hindi, bastos na. Sa tapat mo naman. Buti na lang, may charge itong ano ko. Sabi na meron. Nangyari na rin. Naman ko eh. Presensya ng demonyo eh. Thank you na. Wala yung dalawa. Ikaw, isa lang niya. Ay, nasa lang pala. Isa lang. May nagamot. Patutunayan ko na sulpot ka. Sayang MCJ ka, Protas Catholic ka pa. Sige. Gray, gusto mo mag-set up tayo na diskusyon bukas. Dahil Sunday, mayroon ako debate. Bukas ka. Paano mo ba yan? Hindi na paano mo yan. Tsaka dito bro sa diocese, hindi sila nagpaalam bro sa bastos ano? Ito yung pakita mo. Ito yung Ayan. Mga kapatid, yung mga born again ay nandito sila. Nag-iingay sila sa simbahan, sa tapat ng simbahan. Nandito tayo sa tapat ng simbahan. Pupunahin natin sila maya-maya. Tapusin lang natin yung satanic jingle. Ayan may nag-ano dito sa simbahan. May nag-adoration sa Eucharist. May activity sa simbahan. Hindi makapag-focus sa pananalangin yung mga kapatid. Hindi makapag-focus. Nag-iingay sila doon. Nagro-rosary ang mga kapatid. Adoration. Ang bastos nila. Nananalangin ng mga kapatid. 4:6 ng Filipos. 6:9 ng Mateo. Napaka-biblical nito dahil sinusunod natin ang utos ng Diyos. Dahil yun ang dapat ugaliin. 3:15 ng 1 Timothy dun sa iglesyang itinatag ni Kristo. Tapos makikita mo itong mga sulpot na 1980s, 2020s lang lumabas. Ang lakas nilang mag-ano dito. Puntahan na natin. At buksan na natin ang ating mic. Talaga ba alamin dyan? Yan. Ayan. Sabay mo na ba dati? Oo, bumalik pa rin sila eh. Pagbihira eh. Hindi ba nagpaalam doon yan bro sa munisipyo? Ayun, saan na siya? Siya naman nila. Lagi naman sila.
Ayun yung nagbanta sa akin, bro. Ayan, yung nakasalamin. Sige, tingnan Oo, natin. yan yung nagbanta sa akin. Yung nagsalamin. Oo, yung nakasalamin. Pwede ka sumunod. Sabi ko nga gagastosin kita. Ayan, nakita ka na. Punta mo na, wala na. Ano tayo? O, Alice, o. Alice. Alice. Punta mo, harap mo. Tatakot ka, pinataka. Hawak lang natin sa kapatid na Jody. At, ayun. Asan dyan ang ano sa'yo? Magandang gabi mga kapatid. Will authority na kayo sa simbahan mga bro. Mapagbahagi kami sa inyo ng balita ng Panginoong Jesucristo. At ikwento ko lamang po sa inyo. May nag-adoration sa simbahan at kayo bastos. Ikwento ko lamang po sa inyo kung bakit namin, anong dahilan, May kung bakit nag-adoration sa simbahan. namin ibinabahagi sa inyo ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. Ang dahilan po sa amin si Kristo. Sa inyo lang ay po tayo. Kristo dahil makasulpot kayo. O, sino ang founder o sino ang pastor ninyo noong 1st century o 2nd century? Meron o wala? Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang tinatanong ko sa'yo, noong 1st century, 2nd century, may pastor ba kayo? Meron o wala? Meron ba Ito kayong po ang pastor noong mensahe 2nd po ng century? Meron o Panginoong wala? Jesucristo. Sumagot ka, hindi ko sinasabi, mag-coach ka ng talata. Ang tinatanong ko sa'yo, second century, first century, meron ba kayong pastor? Meron o wala? Meron o wala? Sagot. Siya po Diyos. Meron o wala? Sumagot ka. Para pagbayaran Sumagot ka, meron o wala? kasalanan. Kasi kung talagang totoong Kristiyano ka, 3:15 ng unang Pedro, handa ka dapat sa pagsagot. Ngayon, Kristiyano ka kaya sa ko? Alam niyo Ikaw po ang ba na tinatanong ko. tayo Dahil ako, sigurado akong Kristiyano, dahil ang Iglesia Katolika 16:18 ng Mateo, itinatag ng ating Panginoon sa Kristo. Kayo, sino ang founder ninyo? Sino ang founder ninyo? Ayun, sa 16:18 ng Mateo, meron bang sinabing itatayo ko ang born again Christian? Meron na wala? Na perfecto. Sagot. Gawin po tayo nung nilikha tayo Kayo ng kung Diyos. pagkutsada na akala nyo napakababait ninyo. Sabi nga sa 7:20 ng Ecclesiastes, walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at dili nagkakasala. Ang tanong ko sa iyo maliwanag, sino ang pastor ninyo ng 1st at 2nd century? Meron ba kayong pastor o wala? Nagkasala na tayo, Sagot. ang naging epekto po Sagot ka nito. kuya. Kasi Yung tao sinasabi mo na yung dati ka. perfecto, Ang sagastos mo, na niya salita na ito, nasa simbahan niya, nasa simbahan kayo. o nasa Ay may simbahan buhay. kayo. Nagkaroon tayo ng kamatayan. Katoliko ba kayo bro? Kung naisip po natin na Nag-ano kasi, nag-adoration kasi doon eh. po kasi doon. Mamaya kayo balikan tayo, tapos na kayo ng lingkod, sumagot din sa pero tanong. naisip po natin, hindi sila physical yung mga bahay. Hindi naman kasi spiritual. So nagkasala po sila sa iba, yung po nila ay kasalanan. Sa pagpungan sa mga. Ang po nila is Ayun nga mga bro, mga kapatid, magpapaso sila sa simbahan, may nag-adoration. Ngayon, sinabi ko, Kristiyano ba sila? Yes daw. Eh kung talagang totoong Kristiyano sila, 3:15 ng unang Pedro, handa sila pa sa pagsagot. Ayaw naman nila magsagot sa akong panguntana. Ang aking tanong, sino ang pastor nila nung 1st at 2nd century? Wala naman silang mailatag na founder nila. Bakit? Dahil tatag sila ng tao. Kailan lang sila lumabas? Kaya nang sabi niya, mahal daw ako ng Panginoon. Aba, yung Panginoon na nasa Biblia. Yung Diyos ng tagapagligtas, 2:13 ng Tito. At yung Diyos na yon nagtatag ng simbahan, 16:18 ng Mateo. At tinatawag yon 9:31 ng Gawa sa La Sagrada Biblia na Las Iglesias Católicas Apostolicas Romana. Dili man born again. Dahil itong born again, tatag lang ng tao ito. 3:5 ng 1, practices ito. O ang born again, yun yung mga pinanganak sa tubig at spirito o nabautismohan sa tatlong pangalan, sa 28:19 ng Mateo, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, at yun ang Trinity. Ngayon, saan dapat magbautismo? Ayon sa Biblia, 12:5 ng Deuteronomio, dun sa tahanan ng Diyos na dakong pinili niya. At yung tahanan ng Diyos na yon, 3 na ikalawang kronika, merong mga larawan. Eh sila wala naman silang larawan eh, paano sila yung tunay na born again? Ibig sabihin, yung tunay na born again sa Biblia, yung mga nakatanggap, at bukod sa nakatanggap, naanib
Sa tunay na iglesyang nasa Biblia. Ngayon, magsusumbong yata sila dun sa Marshall, bro. O yan. Lumapit kasi isang miyembro nila sa Marshall. Si Father ba, bro? Nasa Sabi mo, pwede makausap yan. nasa taas. Sabi mo, pwede makausap yan. Nagbasa. Hindi makasagot sa tanong. Sabi, mahal ka ng Panginoon. Hindi ko naman tinatanong kung mahal ka ng Panginoon. Siyempre, mahal talaga tayo ng Panginoon. At ang mahal niya, yung mga kaanib sa tunay na iglesia. Bakit? Nasa atin siya 28-20 ng Mateo Ngayon, tinatanong ko sa kanya, sino ang pastor nila nung 1st at 2nd century? Hindi naman masagot. Bakit? Kailan lang sila lumabas? Sulpot sila Ano pa pabata ginawa sa'yo? Nag-chat sa akin yan, kaso nabura ko na. Sinend ko yata kay Bro Noel yung ano. Alam ko siya yan kasi siya yung mga nasa picture bro, ingat ka bro Jared. Baka mabaril ka habang naglalakad ka. Umutay yung ano. Nasa mo? Wala yan. Ayan. Yung naka-black. Tara, tahan natin. Ito ba yun yung nakasalan? Alam mo, nakalimpi yun Mag-aasawa pa. Bro, ikaw ba yung nagbanta sa akin, bro? Mag-aasawa, Ikaw yung nagbanta sa akin, no? Tataguyod mo yung iyong Ikaw yung nagbanta sa akin? Papahirap ka. Bro? Ayan, kita ka sa video ngayon. Kakaroon ng sariling pamilya. Ito mga kapatid, yung nagbanta sa akin, yung nagchat sa akin. Ang banta niya sa akin, ingat daw ako, baka may mabaril daw ako habang naglalakad. Ito sa ngayon, hindi siya makatingin. Kasi alam niya yung kasalanan niya. So ngayon, tatanungin natin itong mga pastor na ito, dili man makasagot sa akong tanong. Ngayon ka magyabang bro, ngayon ka magbanta. Ito mga kapatid ng nagbanta sa akin. Binantaan ako niyan ha. Mamuhay. Hindi siya makasagot niyo bro. Tayo ng Diyos para mamuhay. Nanalangin ka sa Diyos mo. Para gawin ang kalooban. Sinasabi ni Apostol Pablo sa 4:8 ng Galacia na hindi tunay na Diyos, doon ka na nanalangin. At isa doon, 8:44 ng 1, yung pagpatay. Yan ang ginagawa. Katoliko ka ba bro? Umalis ka sa mga mga protestante. Yan tayo sa katoliko. Tayo patuloy na Katoliko bro? namumuhay sa kasalanan. Pinapakita natin sa Diyos na ayaw natin makasama siya sa kanyang langit. Kausapin lang natin si Padre. Ilan tayo ng Pero kung tayo po gusto natin mapunta sa Diyos. Ayan. Ayun yung nagbanta sa akin. Hindi naman makasagot. Hindi sa akin makatingin. Ito naman si Bro Jody. Ang mga bagay na naghihiwalay sa atin. Sige, ano ba sinasabi ko? Wala na. Kailangan na po natin sa likuran. Hindi, maganda kasi magka-dialogue tayo Nag-a-adoration, may aktibidad kami sa simbahan. Napakabastos nyo. Di naman pala kayo marunong tumindig. Sa atin sa kanya. Wala kayo talaga. Sa impyerno. Hanggang salita-salita lang kayo. Kontra talaga kayo ng Biblia. 3:18 ng unang huwag kayong umibig ng salita ni ng di laman kundi ng gawat katotohanan. Itong mga ito, puro salita lang, hindi naman makagawa. Tinatanong ko, hindi naman makasagot. Tira. Ngayon, hintay lang tayo, antabay lang tayo kasi hindi nakikinig Mamaya tayo, pag meron na tayong Sino? Hindi siya makatingin, kala niya wala ako Hindi siya makaano sa akin Kasi may ginawa Hindi siya makatingin bro Bunabantaan kasi ko Ayan yung mga marshal. Pinagmamasdan tayo kasi nagsumbong yung isa nilang kasama. Siguro papahuli tayo. Kaya maganda talaga, meron tayong permit dito. Tapos bukod sa permit, subukan natin kausapin ngayon si Padre. Nasa taas daw. Ngayon, ayan. Hintayin natin silang matapos. Tsaka yung marshal nakatingin sa atin kaya hindi tayo gaano makagalaw. Ayan. Blatter mo yan bro. Blatter? Paano ba magpa-blatter bro? Kasi talaga serious yung ginawa niya ang banta niya sa akin, yun nga. Daw, pag naglalakad daw ako babarilin ako. Kasi binura mo yung Tayo natin. Hindi makatingin. Ibig sabihin yan, Bro Jared, may sanib yan, demonyo. Kahit itanong mo kay Father Darwin. Oh no. Fucking possess. Tanong natin kung makausap natin ngayon si Padre. Tapos paglabas natin, tsaka natin punahin itong mga ito. Tara, pasok mo tayo sa simbahan. Tayo sukuhan bro.
Patay muna natin mic natin. Ay, nagbanta sa akin eh. Kilala niya ako eh. Kilala niya ako. Mamaya, hintayin natin. Nag-ano sila eh. Nagsumbong sila sa mga marshal, bro. Para di tayo makapagsalita. Ay, baka hulihin tayo dahil wala naman tayong permit magsalita dito sa ano. Hintay lang natin. Hindi sila makasagot sa tanong ko eh. Tanong ko sa kanila, 1st century, 2nd century, meron pa kay pastor. Ngayon, ang nagtatag daw sa kanila si Kristo. Kaya ang tanong ko, sa 16:18 ba ng Mateo, meron bang sinabing ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking born again Christian? Wala man sila masagot. Hindi sila makasagot. O, kaya, sabi nga ni Apostol Pablo, 3 Gs ng Tito, yung taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Blatter mo yan bro, may record ka. Hanapin ko yung record doon bro sa dating JC. Kasi nandun ko sinend yun kay kapatid na JB, subukan ko pahanap. Letra por letra yung sinabi niya sa akin. Ang sabi sa akin, grabe magbanta yung mga yan bro. Ayan nga. Nakita niya ako eh. Medyo napaseryoso tuloy ako. Imbis na punahin natin. Naano ako bro, panalangin yung hindi tayo uminit ang ulo. Kasi nanggigigil ako eh. Sobra gigil ko ngayon. Nakita ko yung nagbanta. Kunin mo bro yung pangalan tapos ipablatter mo sa barangay na nakakasakop dyan sa pulis. Present na nakakasakop sa area na yan. At sa sunod, huwag kayo maglalakad, dalawa lang lagi, magdasal kayo pag pumunta sa misyon. Brother, picturean mo para makabul natin. Yun, naka-ano siya sa sa video. Kilala niya ako kaya nung nakita niya ako bro Jody, lumayo. Bro. Nakita ko bro lumayo. Tapos nung tinabihan ko yan, hindi siya makagalaw ngayon eh. Hindi siya makaano ngayon eh. Ginawa yan. Ayan siya Ayan nakaupo siya Igil Jesus na ginawa. Nagdadasal siya dun sa Diyos niya eh. Ito, patawarin na lang. Papabantayan eh. Bantayan. Hanapin ko yung Ang pangalan niya kasi non Greek para di makilala. Pero nung chinek ko yung picture siya, nung sabi sa akin, mag-ingat ka bro Jared. Grabe. Baka sa susunod na paglakad mo, may mag-ano sa'yo, bariling ka. Tapos nag-comment pa yan, ang comment section. Tapos sa comment section, ang kinoment niya sa akin, mag-ingat ka sa paglalakad mo. Baka sa paglalakad mo, may sumalubong sa'yo, may nag-aantay na sa'yo. Threat! Pastilan. Kaya ipanalangin nyo mga kapatid at makapagpigil tayo ngayon gaya ng nasa 3 ng unang Pedro na huwag gantihin ng masama sa masama, alipos-alipos sa kundi pagpapala. At isa dun sa pagpapala, 1:13 ng Tito, yung sawayin mong may kabagsikan. Kaya sawayin natin itong may kabagsikan mamaya. At tignan natin kung makakapanguntana tayo at matubag nila ang ating panguntana. Ngayon kung dili nila masagot, ang sabi nga ni Apostol Pablo sa 3 Gs ng Tito, yung taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Kaya nanggigigil ako ngayon mga kapatid, kaya medyo lumayo tayo. Sobra ang ko ngayon, ang taas ng presyon ko ngayon mga kapatid. Mali niya. Sa bro Jaren. Pero kaunting hinay-hinay lang din tayo kasi parang trace mo kung sino naging unang pope sa Catholic. May sinabi ba doon sa 18 ng Mateo na Roman Catholic Church? Yes! Ngayon, kung maghanap ka ng letra por letra, wala rin naman mabasa doon, itatayo ko ang akong iglesia ni Cristo, itatayo ko ang aking iglesia ng Diyos, itatayo ko ang akong iglesia Adventista del Septong Día. Sa 18 ng Mateo, we have a context. Ibig sabihin, kailangan nating mabasa ang Biblia na may konteksto, may lohiko, at mayroong historical evidences. Bakit? Dahil sabi sa 8.8 ng Job, read the book of history and see. At makita natin sa book of history, in Groyler Encyclopedia Volume 8, the 121st note called Catholic Church that existed 2,000 years ago, that society was Jesus found. Ibig sabihin, according to history, dahil utos naman, ang founder ng Iglesia Katolika ay ang atong Panginoong Jesucristo. Ngayon, balik tayo sa Biblia. 16:18 ng Mateo, lahat ng sinabi ni Kristo ay galing sa Diyos. Pag sinabing galing sa Diyos, hindi sa kanyang sarili, gaya ng sinasabi sa 12:49 ng 1. Ngayon, nung sinabi niya itatayo ko ang akong iglesia, tatawagin niya sa pangalan ng Diyos, 43:7 ng Isaias, kaya iglesia ng Diyos.
At yung Iglesia ng Diyos, 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto, 20:28 ng 2 at 3:15 ng unang Timoteo, mapapasa natin sa lahat ng salin ng Biblia, kahit sa mismong salin ng Biblia ng Katoliko. Ngayon, hindi naman kasi tayo sola scriptura. Kaya pag lumalaban tayo, hindi tayo Bible. Ano? Bakit? Dahil unang-una, hindi naman Biblia ang binigay ni Kristo. Ang binigay ni Kristo, 16:18 hanggang 19 ng Mateo, ang iniwan niya ay ang simbahan. At ang simbahan, 3:15 ng unang Timoteo, yun ang foundation and pillar of truth. Ngayon, magbase tayo sa CCC ng simbahan. Ano ba yung Iglesia ni Kristo? Ano ba yung Iglesia ng Diyos na mabasa sa Biblia? According to our Catechism of Catholic Church, that is the Roman Catholic Church. Therefore, once nabasahin ng mga protestante yung mga talata na yan, na Iglesia sa Diyos, Iglesia ni Kristo, Seventh-day Adventist, dili man sila yan. Dahil sila itinatag ng tao. Tayo, itinatag ni Kristo, 16:18 ng Mateo, at with historical evidences sa 8:8 ng Job, 1 Thessalonica 5:21-22, makikita natin lahat yan trace na itinayo ng atong Ginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid? At sabi sa 9:31 ng Gawa, lahat ng iglesia na yon at mga iglesia, ang sabi sa La Sagrada Biblia, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana sa Greek, Kataholis means universal, at universal means Catholic Church. Ibig sabihin, ang tinayo ni Kristo ay Catholic Church. At yun ang iglesia ng Diyos at yun ang iglesia ni Kristo. At sinasabi sa ating CCC, yun ang foundation pillar of truth at yun ang itinatag ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, at isa sa historical evidence nun at biblical evidences nun, 16:18 ng Mateo, hindi pananaigan ng Hades. Wala namang ibang Christian denomination mula 1st century, 2nd century, 3rd century hanggang sa kasalukuyan na hindi nagigiba gaya ng sinabi ni Kristo, kundi ang Iglesia Katolika. Katunayan, namatay na lang ang mga founders ng mga protestante, namatay na lang si Martin Luther, namatay na lang si Soriano, namatay na lang si Manalo, nakatatag pa rin ng simbahan. Bakit? Dahil nasa atin si Kristo, wala sa mga sekta na iniregister sa Security and Exchange Commission. Bakit? 28:20 ng Mateo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. At bukod doon, 3:11 o 3:10 hanggang 11 ng Efeso, ang iglesia ay nasa panukalang walang hanggan. Ibig sabihin, no, nasa panukalang walang hanggan, 1st century, 2nd century, 3rd century, hanggang sa kasalukuyan, existed pa rin ang iglesyang nasa Biblia. At lahat yon tugma with historical evidences, 8:8 ng Job, sa Iglesia Katolika. Bakit? Dahil sabi sa encyclopedia, sabi sa mga historical books, yung iglesia na naitatag 2,000 years ago, yun ay founded, or that society is founded by Jesus Christ. Kaya itong mga protestante na ito ay hindi makakaabante ito. Ngayon, ang basihan kasi nila dapat daw mabasa. Kung ang basihan ay dapat mabasa, yun na pala ang totoo. Ibig sabihin pala, totoong born again. 3:5 naman, may born again. Kaya hindi basihan yung mabasa lang. Dahil hindi naman tayo selo scriptura at hindi tayo letra por letra, gaya ng pananampalataya ng mga apostol, sa 3:6 na 2 Korinto, dahil ang pangangasiwa ng mga apostol sa bagong tipan, dili sa titik. Bakit? 16:19 ng Mateo, dahil anumang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot sa langit. At wala nang iglesyang pinahintulutan ng ating Ginoong Hesukristo at ang una ating Papa sa Roma is San Pedro at binilinan niya, kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ayun. Kaya nandito tayo ngayon, nagpipigil ako mga kapatid. Alam nyo na, tao tayo, 7:20 ng Ecclesiastes, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng buti at dili nagkakasala. Ngayon, may possibility pa rin tayong magkasala, kaya yung laman natin, talagang possible mapagto. Ako, gigigil ako sobra mga kapatid, dun sa nagbanta sa akin. Kaya, sige po bro, salamat po. Ayan. Kaya mo nang lalabas, may nararamdaman mo hindi maganda. Oo, gano'n ko eh. Oo, may nakabantay ng Marshall. Kaya mo na. Nararamdaman mo maganda. Mamaya, puntahan natin mamaya pagtapos sila mga bro. Mag-alala. Adjust lang tayo kasi may Marshall na nanonood. Dati na, yan, nangyari, sinari kasi na may malihaw ko. Nakakakita, hindi ko naging, kami, bata ko, isa ka mga video. Tigil lang ako sa mga video. Saan si Padre? Melvin de Guzman. Ayun, nagnaanyayado sa Frances Calipong. Artemio Carte. Rosby, hello bro. Rosby.
Sabi dito, kailangan tao si Cristo. Ayan silang mahilig pagbanta kasi demonyo mga yan. Hindi lang bro, mga sekta na ito dahil wala naman sa kanila si Kristo eh. Dahil sabi sa Ebanghelyo ni Apostol Pablo, 17:24 ang gawa, ang Diyos ay hindi mananahan sa mga simbahang ginawa ng tao. At yan, sila, tataglan naman sila ng tao. Katunayan, back on the history o historically speaking, wala naman silang trace eh. At tignan natin yung pinanggalingan nila, lahat sila punta kay Martin Luther. At si Martin Luther, yung heretikong tiwalag, tres disentito at tanga, tres ng Galacia. Bakit? Dahil nagsimula sa espiritu, ngayon nagtapos sa laman, doon sila galing. Sino bro? Oh, ayun yung ano sa akin bro, yung nag-cash out. Dinili. Ano yan? Abro yan. Sisimba yan dito. Nagdisimba rin dito. Oo, may saltik yan. Ano yan? Pagsimbang gabi na dito. O tama, roho, Ecclesian Toteo. Tama yun nasa Greek. Yung Ecclesian Toteo. Meron pa nga Ecclesian to Cristo eh. O, bihira ka naman. Merong Ecclesian Toteo, Ecclesia to Cristo. At hindi applicable yan dun sa ipinangangaral ni Soriano. Dahil si Soriano, 1980s yan, naisulat yan, 1st century. Wala pa si Soriano, walang ambag rin si Soriano sa paggawa ng Biblia. 405 AD, Pope Damasus St. Jerome, wala naman si Soriano. Kaya yung mabasa natin sa Greek na Ecclesian Toteo at Ecclesian to Cristo sa mga western texts ng Biblia, ay hindi sila yun. Dahil naisulat yon sa manahon ng mga apostol. At si Apostol Pablo, 1 hanggang 2 ng Korinto, kaanib sa Iglesia ng Diyos. O kung liliwanagin sa Greek, Ecclesian Toteo. Ngayon, nung namatay pa si Pablo, namatay si Pedro, saan sila nakalibing? Sa Iglesia Katolika, ibig sabihin, yung Ecclesian Toteo na tinutukoy sa Greek na siyang Iglesia ng Diyos, yun rin ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dahil sabi sa 28:29 ng Mateo, yumaon kayo sa bawat bansa. Ngayon, nakayaon na. Si Elo Soriano hanggang Brazil lang. Ang Iglesia ni Cristo hanggang Pilipinas lang. Ang Seventh-day Adventist kalat nga. Pero sila ang kinatuparan ng 24:24 ng Mateo. Kaya hindi porket mabasa sila na yon. Meron tayong historical background, logically background, at biblically background na patunay na hindi si Eli Soriano o ang iglesia ng pinangangaral niya yung tinutukoy sa 3:15 ng unang Timoteo, 20:28 ng gawa, 1 hanggang 2 ng unang Korinto na kung liliwanagin sa Greek ay Ecclesian Toteo. Kaya nonsense, out of context, self-proclaim kahit magbasa ka ng mga talata dyan na Greek. Pagpasensyahan nyo na mga kapatid at kung pinaupo muna tayo dito at nanggigigil talaga ako at talagang galit na galit ako. Talaga na kumukulo ang dugo ko ngayon doon sa nagbanta sa akin dahil nang dyan. Ngayon, nagtawag sila ng marshal para hindi natin sila mapuna para ipadampot tayo. Kaya pumasok muna tayo sa simbahan. Dumami na sila, hindi sila ganyan madami. Dumami sila eh. Okay. Mamaya, balikan natin yan. Hintay lang nga yan mga kapatid ha. Subukan na natin kausapin si Padre sa nasa taas. Towards taas. Relax muna tayo kapatid na Arjan. Talagang nanggigigil ako mga bro. Patawarin nyo bro ha. Bro, kamusta kayo? Napunta kayo? Nakapunta kayo? Tayo natin. Tawag ng marshal para di tayo makapagsalita Nasaan si marshal? Nasa gilid. Tawag di tayo maka. Tsaka nandiyan yung nagbanta sa akin, nagigigil nga ako. Nagigigil ako Pipigil ako kaya nandito ako Paano makausap si Padre? Maganda makausap. Usapin mo si Padre. Kasi may pasapakit ka sa kami. Dito na kami kayo tayo na. Kilala ko yan, yung nag-cast-out sa akin. Bading yan. Bukod sa bading, sa demonyo yan. 8:44 ng 1, 24:24 Mateo.
Ariel Suway Baguio. Si bro, yung taga Cagayan de Oro, relax lang. Nga bro. Kasi galit. Gigil ako eh. Napanood mo ba live ko? Kaya pumunta ka? Ayun na lang, buti may kasama tayo. May antayin natin. Panood mo pala live ko eh. Antayin natin ha. Wala si Bagtas? Kaya pala. Antayin natin. Sa school pa yun, ano siya, tawagin naman. Diba practice ba? Maaari nga, kausapin na huwag na dito. Doon sila sa atin dito. Maganda makausap natin yung ano. Gamit dito. Mamaya. May pampabas dito. Ano kung may magkakati mo na dyan sila. Ano sabi nito? Pakilatag mo sitas kung may mabasa ka verbatim, anib ako sa sekta. Meron. Sa La Sagrada Biblia, 9:31 ng gawa, Las Iglesias Católica Apostolica Romana. Letra pareta, anib ka na. O, magpakumpisal ka na bukas, Sabado. At huwag kang nasa Greek, ang nakalagay dyan, kataholos. Ibig sabihin, universal. At ang definition ng universal, Catholic, o verbatim na naman. O, anib ka na, kumpisal ka na bukas. Ayan. Katoliko versus Catholic, punto por punto. Sino kaya to? Tayo natin. Ano pa sila eh? Kumakanta pa sila sa Diyos nila eh. Madami na sila. Dumami na. Yung mga kinikilala nila dyan. Si Cristo. Oh, at yung Kristo na yon, yun yung sinasabi sa 24:5, 24:24 ng Mateo. Peking Kristo. Dahil wala naman tinayo si Kristo na tawagin mo, born again Christian. At kailan lang lumabas? Dahil yung itinatag ni Kristo, 1st century, hindi 20th century lumabas. Dahil yung mga sultan na yan, protestante na yan. Sa Kristo ka mo? Yung pala yung dahilan. Mga tinatang. So, Jared, saan ka banda? Kalawakan lang ako. Hindi ka ng puso nila. Ano daw bro? Ano? Doktrina nila? Ano doktrina nila? Isa nga rin pala yung sa dahil nagtatawag sa mga alano. Oh, 43:7 ng Isayas. Ay, hindi. 24:24 nga hanggang 5 naman. Sila doon. Sila yung self-proclaim sila. Tinanong ko nga kung sino founder nila, si Kristo daw eh. Kaya tinanong ko, sa 16:18 ng Mateo, meron pang sinabi na itatayo ko ang akong born again. Wala mabasa. Kaya, ang sinagot, mahal ka ng Panginoon. Alam ko lang dahil nasa atin si Kristo. Magpatawaran na kayo. Patawaran. Tama, patawaran. Pero pag ganyan ang ginagawa nyo, 1:13 ng Tito, pasusundin ko si Pablo, hindi kayo, hoy. Hintayin natin, mga brad. Bohol po. Pagdasal mo si Katoliko versus Catholic na umanib sa REC. Kapag mapaani mo, mapamutis mo ko sa kumukulong tubig. Binyan pros, si bro. Binyan ako, mga bro. Napanood ba pala live ko? Kaya pala pumunta ka? Sige. Note kayo. Dahin lang natin. Baka pagbawalan na tayo gumamit nito. Mas maganda. Verbatim mo siguro. Nagsabi si Marshall kasi. Oo, nagsabi sa Marshall. Nakikita mo sa school. Pag may nakita kayong protestante, punayin nyo. Yeah. Tinan mo, may nag-ano dito, no? May activity sa simbahan nyo, no? Bastos. Puntayin nyo lang, bro, umano yung ulo natin. Lumamig. Pupuntahan natin. Kasi baka, sabi nga, tatak CFD with humble heart. At sabi ni Padre, our argument based on logic, not on emotion. Kaya kung magpadala tayo sa emotion, lalabas yan, yung walang kabuluhang pagpatalo-talo, 5:19-21 ng Galacia, na gawa ng laman. Papasok saglit sa live mo. Sige bro, pasok kita. First Friday pa lang.
Sino nagsasalita na yun? Parang chismosa. Rinig ba ako, Hello, bro? bro. Rinig ba ako? Ayan, si Padre, nag-comment. Padre Darwin. Pagpatik, bro. Hello, bro. Dinig ba ako, bro? Hello, bro. Kamusta? Ay, okay lang. Ano, dinig, bro. pag ganyan, may nagbanta, bro. Sabi mo kanina, hindi mo pa alam yung paano mag-blatter. Punta ka sa pinakamalapit na presinto dyan, bro. At ipakita mo yung pinagsasabi ng protestante na yon. At yun, sabihan mo pinagbanta ka. At saka yung ginagawa nila, bro, sacrileg yan. Nasa tapat ng simbahan, gumawa ka pumunta ka sa pare, humingi ka ng pahintulot na magsasalita ka din. Kasi pwede yan. Ayun nga, bro. Baka na, ingat, marami naman kayo dyan, di ba? Ingat lang kayo na. Ayun nga, bro, ang nangyari, nagdala sila ng marshal. Ayan, nakapalibot dyan. Kasi para siguro pag sinuna namin sila, sa monitor ko, para pag magsalita tayo, hulihin tayo. sa Hintayin lang natin, ginagawa niya, bro. O kaya pwede natin kausapin yung marshal para mapunan natin sila kasi mayroong aktibidad sa simbahan. Tara, usapin natin yung marshal. Oy, andito pala si Father Darwin, no? Nasa comment si Padre, nanonood. Kaya pagtapos niyang mag-preach nila, bro, pwede kang magtanong nila dyan. Pagayaw, ayun nga ang problema, bro. Pag nagtatanong ako, bro, hindi naman nila masagot. Santiago 4:60, bro. Puro patutsada ang ginagawa. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka namin. Love you, bro. Bakla yata ito. Nako. So yun na sa Marshall, no? Ano na lang, bro, may PPM ako sa'yo, ha? Basta ingat kayo dyan. Sige lang, bro. Para ano tayo. Ingat, God bless. Viva Cristo Rey. Kausapin natin yung Marshall, tapos tsaka natin punahin itong mga heretiko na ito. Sabi, pinagpantaan ka ba ng mga Kristiyano? Di naman Kristiyano yan, hoy. Sabi, gumagawa ka pa ng kwento para kampihan ka ng mga tao, may pruweba ka bang binantaan ka, nilalason mo mga viewers mo. Pagmamahal lang iniwan ni Kristo sa mundo, hindi galit. Tama, pagmamahal. At isa dun sa konteksto ng pagmamahal, 12:9 ng Roma, yung katuotan mo masama. Baka hindi mo pa natutunan yung pastor ka, tuturuan kita. Tama yun. Ang iniwan ni Kristo, pagmamahal. At isa doon, 16:18 ng Mateo hanggang 19, 3:15 ng unang Timoteo, 20:28 ng Gawa. Yung iglesia, hindi na yun niya. Kayo naman, hindi na kailangan ng iglesia para maligtas. Ibig sabihin pala, putulong ulo ng Kristo nila. Bakit si Kristo lang tatanggapin? Hindi yung katawan ni Kristo At yung katawan, 1:18 ng Colossus, yun ang iglesia, dili naman nila tinatanggap. Di putol ang ulo ng Kristo nila, Halloween. Nag-i-spam ka pa dyan. Meron, antayin mo ha. Tuturuan kita ng Biblia, Marlon. Marlon ha. Nilalasan mo ang mga viewers mo. Paano nilalason? Wala naman ako rat poison dito. May pruweba ka pang pinagbantaan ka. Antayin mo, halugugin ko dun sa GC. Doon ko nilagay yun. Nilalason mo mga viewers mo. Pagmamahal ang iniwan ni Kristo. Tama. 5:40 per book of Matthew, 13:34-35 of book of John. Tuturuan kita 13:2 ng unang Korinto. Pag-ibig. Dahil lang Diyos ay pag-ibig. At isa sa konteksto ng pag-ibig, 12:9 ng Roma, yung kapuotan mo, yung masama sa papaanong paraan. 1:13 ng Tito, kung sasawayin mo may kabagsikan at sabihin mo yung katotohanan, dili ang kasinungalingan. Bakit? Dahil ang kasinungalingan, 8:44 ng 1, galing o nasa ng kanilang amang diablo yun. Hindi nasang galing sa Diyos. Kaya pagbibintangan mo pa akong sinungaling, ikaw ang lalabas sa sinungaling. Tapos Kristiyano, paano naging Kristiyano yun? Mga heretiko. At tutol sila dun sa aral ni Kristo. Therefore, 12:48 ng 1, itinatakwil nila yung Kristo ng Iglesia Katolika o ang tunay na Kristo sumala sa Biblia. Kaya hindi makapuntos itong mga tao ito. Talaga walang pinag-aralan tong si Jared. Kabulaan na lang nasa isip, parang si Darwin Gitgano.
Ang laki siguro siguro walking possess itong kapatid na to. O, gusto mo magdiskusyon tayo, kapatid? Patunayan mo wala akong pinag-aralan. Ayun, maganda. At patunayan mo, ikaw may pinag-aralan. Ito, aaminin ko, wala naman talaga akong pinag-aralan eh. Baka nga ma-drop out pa ako ngayon eh. Pero sa awa tulong ng Diyos, naanib tayo sa tunay na iglesia. Dahil ang utos, 2:12 ng Pilipos, 6:33 ng Mateo, maglingkod ka sa Diyos dahil yun ang ikasasakdal, 2:22 ng Santiago ng pananampalataya. Bakit? 1:27 ng unang Korinto dahil pinili ng Diyos ang kahinaan at mamang ng sanglibutan. O sige, patunayan mo wala akong alam. At patunayan mo naman may alam ka. Kung wala sa puso mo ang Diyos, puro lang ito kayabangan. Love your neighborhood as love yourself. Tama yan, talata na yan. Kaya nga halimbawa, may anak ka, nakita mo, nanonood ng ball, pakahatawin pa ng hanger yun eh. Ibig sabihin ba nun, wala kang pag-ibig sa anak mo? At pag nakita mo naman, yung anak mo, nakikipagsuntukan, hindi mo pa papaluin ng anak mo. Pinalo mo. Sabi, love your neighborhood like yourself. Pinalo mo anak mo. Di sinusuway mo ba yung utos ng Diyos? Hindi. Dahil may konteksto yung kahulugan ng salita ng pag-ibig na tinuturo sa Biblia. Ngayon, kung wala sa puso mo ang Diyos, puro lang ito kayabangan. Hindi ito kayabangan. Biblical, historical, literal, aral ni Kristo ang itinuturo ng Iglesia Katolika. At isa doon, 12:9 ng Roma, yung kapuotan mo yung masamaan. Dahil sabi ni Apostol Pablo, ito yung pag-ibig na dili paimbabaw. Natuto ka ngayon, kapatid na Marlon. Kasi nagko-coach ka na nagko-coach, wala ka namang talata. At kung meron ka man talata, lapat lang rin sa'yo. Therefore, dumura ka pataas, dumali lang rin sa pagmumuka mo. Diba? Iyak ka na naman, pastor. Anong rebat mo dyan? Gibain mo nga yung sinabi ni Pablo. Kasi kung para sa'yo, bawal po muna, bawal makipagdiskusyon, lalabas niyan, kakontra mo si Kristo. Ikaw ngayon ang walang Diyos. 13:5 na ikala mong Korinto, maliban na nga kung kayo itinakwil na, kaya itinakwil ka. Diba? O ngayon, Nelson, ba't pasong-pasok ka sa live ko, Nelson? Hintayin lang natin mga kapatid ha. Tantabay lang tayo. At kausapin ko yung Marshal after that. Tapos punahin na natin itong mga protestante nito. Ito naman si Nelson oh. Yung ibang Catholics tinuturuan nila yung bata manood ng ball. Engot, 7:20 ng Ecclesiastes, walang matwid. Matwid. Pag sinabi matwid ka, 1:8 ng unang 1, dinadaya mo sarili mo. Engot. Bro, kausapin mo nga yung Marshal bro, Jogi. Samahan niyo bro, Yabi. Na ano? Sinabi ko ni Father. Kasi, meron daw. Akin na lang, Oo, tapos bro, sabihin niyo may nag-aano kasi. Alam niyo na. Tapos pag okay daw, sabi. Padre. Tayo natin yan, pinapapunta na natin ng atong mga kasama para kausapin yung Marshal. Tapos pagtapos noon ay muna tayo. Ayan, i-repat natin. Ang totoong naglilingkod sa Diyos, sabi niya, ayan mahal ang kapwa, kahit ang mga nagpasakit kay Cruz kay Lord Jesus, mahal na pa rin. Ang taong puro kayabangan lang ay walang espiritu ng Diyos sa puso at walang banal na espiritu na nananahan sa Kanya. Isa dun sa manifestasyon ng espiritu na tinuturo ng Biblia, basahon ko, gaya ng ginawa ni Kristo na pinuna niya yung mga skriba at pariseo, 23:15 ng Mateo. Ibig sabihin ba nun, walang pag-ibig si Kristo? Kayabangan ng nananahan kay Kristo dahil nakipagdebate si Kristo. Anong sabi niya? Sa aba ninyo, mga skriba at pariseo, paimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at lupa upang makahanap ninyo mga kampi. At kung siya'y magkagayon, ginagawa niyo pa siyang makaiba yung anak pa ng impyerno kaysa inyong sarili. At bukod doon, yun yung pag-ibig na itinuro ng mga apostol at ni Kristo sa 12:9 ng Roma, nakapuotan ng masama. At isa doon, 23:15 ng Mateo, yung makipagdiskusyon. Bakit? 1 Korinto 4:5 dahil may pakikipagbaka tayo. Tama, love your enemy like yourself. And that the manifestation and definition of love according to the Bible. O ikaw, wala ka nga sitas na binabasa. O, natuto ka ngayon kapatid, iksoon. O God bless.
Okay po, yung nag-i-spam. Masusunod po mga kapatid. Kaya ko maglilingkod ako sa inyo. Oh. Ngayon, ayan, ano nila ngayon? Nakikipag-usap sila sa Marshall. Tapos itong kasama pa nilang isang pastor. Mamaya sa atin, lalabasin natin ito ha. Ayan. Ano sila? Yung mga supot, ang mga walang modo, mga basto sa harap ng simbahan nag-ingay. Poses ka ba halata sa'yo? Oh bro, kasi yung mga poses, galit kay padre. Tapos itong nagko-comment, galit rin kay padre. Ang kailangan yan, malakas na speaker. Meron daw sa simbahan bro. Sabi ni padre, ni Father EJ. Meron daw na ano, meron tayong speaker. Tapos mag-schedule na lang tayo kung kailan tayo mag-market preaching. God bless, guide and protect always. May marshal nga sila bro. Hanggang homesick na lang sila, takot yan sa debate. Iyak si Pastoy. O iyak nga bro. Nangangalahati si Pastor kasi baka mawala ng 10%. Lord, pagpalain mo si Jared Almasura, ingat palagi. Salamat sa Diyos, kapatid. Ngayon, kinakausap ng mga kasama ko yung marshal para sa ngayon ay mapunan natin sila ng maayos at may kaayusan. Dahil nga sabi sa unang Pedro, pasakop kayo sa palatuntunan ng tao alang-alang sa ating Ginoong Diyos. Nasa unang Pedro. At isa yon sa part ng kaayusan in 1440 of 1 Corinthians. Katoliko versus Katoliko, punto bulaan nga si Jared. Okay. Patunayan mo na lang sa debate igsuon at magkaalaman tayo, no? Sobra galit sa puso ng mga taong galit sa araw. Tama. Kaya si Pastor baka mawala ng ikapu. Mawalan 10% si Pastor. Ayan, hintayin natin si kapatid na Jody. Nakikipag-usap sila ngayon sa Marshall. At pag ngayon, pinagbigyan tayo, punahin natin sila, mga kapatid. Hintayin lang natin, mga kapatid, ha? Dahil sabi nga ni Apostol Pedro, pasakop kayo sa palatuntunan ng tao, alang-alang sa atong Ginoo. God is good. All the time. All the time, mga igsoon, God is good. Kaya ayan. Tayo lang natin ha. Kaya nga sabi ni Padre yung kinakanta niya, yung I'm here because you're here, because we are here, because God's here. I'm here because you are here. That's why we are here, because God's here. Kinakanta ni Padre yan Kaya pastor na yan bro. Wala na si Pastoy, kahihiya. O wala na. Hinihintay lang natin mga brad ha. Nakikipag-usap sa Marshall si kapatid na Jody, yung bagong kasama natin dahil siya ay sa MCGI, active member. Antabay lang tayo mga igsoon. Palamig muna tayo kasi sabi nga ni Padre, ni Father Darwin, our argument based on logic, not on emotion. Kaya ano sabi bro? Ha? Ano? Sila na daw? Ang galit naman mga masan. Ha? Sabi? Hindi nakipagdebate si Jesus tulad ng sinabi mo kanina. Sa Biblia, nangangaral lamang si Jesus, hindi nakipagdebate. Ibig sabihin pala, mali, ginawa mong chismoso si Apostol, si Kristo, ginawa mong chismoso at mga apostol. Bakit? Dahil ulat nila, 1:3 ng unang 1, yung nakita at narinig nila, yun ang isinusulat nila. At isa dun sa isinusulat ng mga apostol, 23:15 ng Mateo, nakipagbakat, nakipagdiskusyon si Kristo. Kung tama ka, mali pala si Kristo. Heretic pala itong protestante na ito, tuloy. Sabi niya, hindi nakipagdebate si Jesus. Nakipagdebate nga 23:15 ng Mateo. Sumigaw siya nun. Sa apa ninyo. Sabi niya, mga scribe at parisayo, paimbabaw. Sinabi niya pang paimbabaw para pala sa kanya, mali rin si Kristo, mali rin tayo. Oo naman mali ginagawa Talaga antikristo itong mga taong ito.
Oh, ayan. Marlon, oh, search ka ulit sa Google lang itatanong mo. Search ka ulit sa Google. O, kaya itong si Marlon, 16-18 ng Roma, naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita. Hindi makabasag pinggan. Oy brother, Jesus is Lord. John 3:16, accept Jesus Christ personal Savior. Loko-loko. Oh. Ayun yung sinasabi ni ni Pablo. Sabi, hindi yung debate, pangangaral lang pangangaral pala yun. Oh, babasa akong sitas, Marlon. Sa 8, 40, 41, 42, 45 ng 1, nakipagdebate si Kristo sa mga Hudyo. Nakipagsagutan siya, nakipagtuliksaan siya. O tutulan mo ngayon niya. Hindi nagbabasa ng Biblia tong pastor na to eh. Alam ko, binabasa mo, 3:10 ng Malakias, may 7 ng ikalawang Korinto, 8:3 ng ikalawang Korinto. Puro pera. O, tutulan mo yung 8, 40, 42, 45, 43 ng Juan. Yung nakipagtuligsaan si Kristo sa mga Hudyo. Pag sinabi bang tuligsaan, debate pa yun o dili debate? Sagot Marlo. Sasagot niya, Jesus is Lord. Diba? Layo. Mahal kita. Ay, bading! Ayun na din, mahal na din. Bading, mahal kita bro. Ay, nato. Ay, mahal na din. Pastilan. Bading, si Marlon. Kasi mahal daw. Nako, yari ka sa GF ko. Kaya lilipas din yung kayabangan mo dahil sa pagmamahal lang ang iniwan ni Kristo dito sa mundo. Ang kulit mo naman. Alam mo Marlon, kung malapit ako sa'yo, hampasin kita ng hanger. Kasi yung definition nga ng pag-ibig na tinuturo sa Biblia, 12:9 ng Roma, yung kapuotan mo yung masama. At isa doon, 1:13 ng Tito, yung sawayin mo may kabagsikan. Tanong ko sa'yo, ikalawang Korinto 4:5, pag sinabi bang makipagbaka, debate pa yun o dili debate? At sabi rin sa 3:16 ng ikalawang Timoteo, ang sabi, ang mga banal na kasulatan kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway. Pag sinabi bang pagsaway, argument ba yun? Debate ba yun? Yes or no? At kung no, sinong Bible scholars ang magpapatunay na no? O ayan, walalim-lalim na yan. Di tinuturo sa born again. Ayan, sabi, mukhang addict yan si Jared, parang si Marcos. Dinamay. Si Marlon, kasama nila yan. Kasama yan, nandyan yan ngayon, no, nanonood sa live ko. Kaya hindi pinakikinggan yung... Marlon, ano sabi bro? Naku, mapapaso yan bro. Sinasaway na sila? Sinaway na sila. Alis kayo ngayon. Kasi talagang but itong mga ito, lo. Yung 4.2 page, 5 volts na nakamay din. Ano yun bro, lahat? Mas may pina? Ay, may Ayos mas padre. Pwede po ba makausap si Padre? Nasa baba pa. Nasa baba. Kasi kanina pa yun. Chat mo si... Or AJ? Hindi po ano ho eh. Online. Hindi na po online. Instagram mo siya. Andun yung Instagram mo siya. Instagram? Sa Instagram. Wala akong Instagram kayo. Kailangan niya yan. Kailangan niya yan. Alis! Ang mga sulpot. Ito. Alis. Tara, let's go. Puntahan na natin. Tara na. Tara, Yabut. Tara. Hoy. Hindi niyo po sasama? Oh, yan. Dali niyo yung buwan. Oh, doon tayo. Maka-abanti tayo doon. Walang marshal doon eh. Kinapatanongin ko yan, videohan niyo. Ayan, mga kapatid. Simula na ng bakbakan. Tanongin nga natin baka nandiyan si Padre. Sino? Pero lang yan eh. Ha? Ayan na, let's go! At ano na tayo? Puntahan na natin itong mga lo na ito. Alis! Oh. Ay, ayun yung nagbant. Sige, Against the light po. Again, sa Dito po. 1, 2, 3. Baba po. 1, 2, 3. Thank you po. Sige, bro. Thank you po. Sige, thank you. Bro.
Ano yan? Sulpotan. Sige bro. Umalis na? Ayun. Sabi natin, let's go. Let's go. Back ka na. Alis na tayo. Tara bro. Si Bro Jody. Diretso na tayo pag gano'n. Tapos. Wala na, nalinis. Hindi natin napaalis kasi nagsumbong sa Marshall. Tayo rin nagsumbong sa Marshall. Sumbungan. Nagsabi na kasi, kinausap na rin ng Marshall pag tayo lumapit yan. Sabi daw. Kaya daw. Pag tayo daw lumapit, baka tayo mahuli. Hindi. Nag-usap na yung dalawa. Hayaan niya. Di ba, sabi ng Marshall, hayaan niya. Alam naman natin. Sabi ng Marshall, Mag-iyan na doon sila lumipat. Doon naman sila mag-ingay sa tapat ng Alberto Mansion. Hayaan mo na. Pinalis niya. Ayan, binalaan tayo ng Marshall, mga kapatid, na wag daw natin lapitan muna. Dahil baka tayo ang mahuli. Sila ngayon ang nahuli. Wala na. Di ba? Wala na sila. Nalinis na. Sabi na ano? Hayaan mo na. Sa mga patay, napaalis na natin siya. Dito sa harapan. May tanong ako, anong doktrin ng MCJ ay mali sila? Bakla si Soriano. Anong doktrin ng mali? Yan na kayo. Dito sa harapan. Grabe, bastos niya Ayun, pinatatanggap yung Kristong bastos nila. Nanalangin, Alam mo naman pakikinggan, 15-8 ng kawikaan, ang hayo ng masama. Bro, ano bro? Nalive ka ngayon? Nakalive ako ngayon bro. Ayan, pinaling. Hindi namin pwedeng lapitan Bakit? Yan po alam kayo? ng Marshall bro. Pero kanina binanatan ko naman kasi hindi makasagot itong nanalangin. Lagi to. Taga saan ka bro? Ako yung nakakagat mo. Bro. Kailan tayo nagkita? Nag-iikot-ikot ako dito, sabi ko, baka nag-live to si Jared. Kasi may mga nag-aano May mga... Kasi kapag napanood ka mo ba yun? Kasi sabi mo, hahanapin mo mga pornagoy. Nakaway ka ni Nelson, bro. Yung Nelson, Hindi, lahat naman ang Kahapon pa yun, kahapon pa yun. Hindi naman kong diskusyon, hindi naman nalaban po si Nelson. Talagang pang-gay bar lang ito Bawal na daw, bawal. Sabi ng Marshall. Hindi natin, ako, bagamat ngayon, gigil na gigil ako. Naka-battle mode ako Talagang sobrang gigil ko ngayon bro kasi nandiyan yung nagbanta sa akin. May nagbanta sa Jared? Yung, noon pa yun, nung iglesia pa ako ni Soriano. Ano sinabi sa'yo? Ang sabi, pag naano daw ako, ingat daw ako pag naglalakad ako, parilin daw ako. Tapos yun, hindi sila nakaano. Ikaw Marlon hampasin na kita ng hanger dyan. Kanina ko pa sinagot yung tanong mo, hindi ka pa rin naliwanagan. Bahala ka na sa buhay mo. Ano sabi niya? Pinagbantaan ka ba ng mga Kristiyano ba yan? Saan ka ba naman nakakita Kristiyano nagbabanta? Bihira ka naman. Ang utos ni Kristo, 3:9 ng unang Pedro, huwag gantihin na masama sa masama. Samantalang itong mga Kristiyano sa katawalagan lang, pero dili sa gawa, nagbabanta. Tinan mo. Gumagawa ka nakapangkwento, kampihan ka ng mga tao, may pureba ka ba? Pag nailabas ko, sasama kita sa barangay, nilalas. Iino na niya lang. Yung nirebat ko kaninang sinabi niya, kinapi niya, tapos ipinace niya. Keyboard warrior to, Digimon. Diyan ka na muna, Marlon, magkape ka o kaya kung nandito ka, lapit ka sa amin. Nandito kami. Gigigil ako gusto ko lapitan kaso natabala tayo naman. Totoo ba? Hindi tayo pasya. Gigigil ako. May mga permit pa yan sila, bro? Meron permit yan. Kaya kapal ng atog ng mga yan. Saan ba sila nakakuha na? Wala. Isipin natin. Dito daw po. Diyan po. May speaker naman na tayo, sabi ni Padre, gay ba yun? Padre, gay ba yun? Pangalaman na nila. Ayun, sabi, speaker naman doon dyan. Permit na lang talaga ako lang. Maganda, kasabayan natin yan, magano tayo. Lahat ng sinasabi nila, ire-rebat natin. Ayaw nila makipag-debate sa'yo, bro. Ayaw, bro. Alam ko na yan. Yung iglesia pa nga ako ni Soriano, ang ginawa sa akin yan, diniliverance ako. In the name of Jesus, out! Ano may sabi ka? Kala may sapi. Hindi naman apaktado yung nila, kultong Diyos nila. Ito naman, hindi naman makasagot sa tanong Bro!
Tara, tatanong kami. Tingnan mo, hindi makasagot sa... Ayoko ng bless ng Diyos-Diyosan mo. 4-8 ng Galacia. Tatanong kami. Hindi ka siya sumagot sa tanong na, bro. O, hindi sumagot sa tanong. Hindi tunay na Kristiyano, alam na natin mga kapatid. Magaling lang to sa accept Jesus Christ, personal Savior. Nagdala lang 3 talata, pinabili ng suka ng nanay, nagpastor na. Pero tanungin mo sa Greek yan, tinan mo, dili makasagot yan. Bro! Hindi na. Takot yan. Ano yan? Tinatanong ko kanina, di ba? Sino, nung 1st century, 2nd century, sinong pastor nyo? Mahal ka ng Diyos ka. Tayo! Roman policy! Kung iglesia ako ni Soriano, mura-mura ako eh. Doon eh. Bawal na, bawal na. Sumbong sila sa Marsan. Sila naman nagsumbong. Marcel yung mga Katoliko. Siguro next Friday, kausapin na si Padre Eke, sabay-sabay tayo mag-market preaching tayo. Kasi bukas, mag-profession of faith. Ano yan ang Pambabastos eh. Linggo. Sila dito. Linggo daw ba? Sila mag-yan sa harap. Sabi daw, Sabado eh. Pro AJ. Ayun, mag-profession of faith daw siya. Tsaka confession. Ngayon, next week ng Friday, tsaka tayo mag-market preaching dito. Patuhin natin ang aral yung mga yan. Basag-basag yan. Pwede ka magsalita dito. Oo. Kahit pumunta dito. Para dito kayo mga yan. Nakakatarin dyan. Oo, yan mga ano. Amin ka din. Great amin. Pakay na punta dito. Sama nyo sa Hindi sila makasagot sa tanong eh. Ilang beses na yan? 3 beses ko na naikwentro yung mga yan. Yung pinakamalala, yung napaus ako. Paano ginawa? Sila, yung cash out. Ewan ko, parang hipuan lang yata ako dito eh. Cash out na eh. In the name of Jesus, out! Out! Every unclean spirit, tengot! Exorcist. Di naman apektado. Wala naman sa kanila si Christos eh. Ha? Wala nag-exercise sa kanila. Wala. Kasi, tama. Oo. Yan na bro, ay sumagot na bro na. Caleb Maximus, bro, start ko na. Pasok ka lang ng Zoom. Sige bro, pasok na lang ako bro. Mamaya sa kasuhin lang kami dito. Nawala na si Marlon. Baka nagkakape na. Pag umaga, meron din dyan sa palengke. Yung PMCC. Yung support bro. May dalang supo. Sinaway ko kayo mga dati. Ay, sinaway mo rin? Yung dito, sinaway ako, inakbayan na lang ako eh. Sabi ko, sumagot ka sa tanong ko, sino mas matalino sa inyo ni Juan? Kasi yung mga apostol si Juan, 3:1:17, nangangaral sila, walang kinukuha. Samantalang kayo, kahit pinching kong butas ng pulubi, hinihingi nyo eh. Magaling yung cellphone nila eh. Oo. Sabi, hindi naman bro, biblical yan. Biblical daw. Ikinote sa akin yung 9:7 of 2 Corinthians. Out of context sila. Dahil abulo yun sa loob ng iglesia, hindi sa labas. Dahil pag mag-abuloy ka sa labas, 15:8 ng kawikaan, yung pala'y pera galing sa pinagbentahan ng Cebu, pasok yun. Ayan, may Marshall eh. Inuna tayo ng Marshall, di tayo makagalaw eh. Para tuloy tayo nakaposas. Nagsumbong yung loko-loko. Nagsumbong rin tayo, alis sila sa simbahan. Yes. Wala silang karapatan dyan eh, no? May siguro magkatikaysa lang tayo, Kung hindi tayo makasigaw, katikaysa lang natin yung mga pinangaralan nila. Oo, sabi ko. Sino ba dyan? Tatlo. Yung, ano rin nila? Miyembro nila. Tawagin mo bro. Ha? Oo. Hindi naman nila mapagtanggol ang pananampalataya nila, no? Kasi hindi sila makasagot sa tanong ko eh. Hindi sila makatubag. Manating na kahit sabihin mo, wala nga rin makikinig yan. Hindi sila makatubag sa pangutana. Ay, pakaranasan mo na yan. Sabi ako lang talata yan. Hindi makikinig yan. Bakit? And beside you, all around you, everything. Ano ba to? Born again o rakraka? Nagko-concert yata dito eh. Concert ng gabi. Yung isa, yung nagchat-chat na Marlon, kasama nila yon.
O, kasama nila yon. Bakla ka rin, Marlon. Ayaw mong sumagot sa tanong. O, prangkahin ko na kayo, ha? Bakla kayo. Hindi kayo makasagot sa tanong. Kasi sinasabi nyo, Kristiyano kayo. Kakontra kayo ng Biblia. Dahil sabi sa 3:15 ng unang Pedro, yung karampatang pagsamba kay Kristo sa panahong Kristiyano, handa sa pagsagot. Kayo naman, hindi makasagot. Tapusin mo natin. Ayun yung ano nila, binayaran, no? Oo, yan ang mga spaghetti yata sa church natin. Sama kayo. Hey! Hey! Bro! Tayo. Bingin, bro, bingin. Naikot-ikot ka, nakita mo. Bro! 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 Papaso sa atin eh. Oo, ito, lapitan, sabi naman. Sabi ng Marsa, kaya sila palapitin natin. Blessed are the peacemakers daw pag-alis dito. Sabi nila, blessed are the peacemakers. Meron pa doon. Ano naman to? Ano naman reliyon to? Pasumba. Ngayon mga kapatid, nakakalungkot. Pinagbawalan tayo ng martial, lapitan sila, nagsumpong. Kaya sinumpong rin natin umalis sa tapat ng simbahan. Ayan. Gutom na rin ako eh. May ano pa ako, may yung recollection pa yun. Sa Zoom. Hindi, sa panglinggo sila. Bago tayo umalis, banata natin. Tara bro. Pasibat, bro. Oo, pasibat. Banata natin bago tayo umalis. Oo, di ba magsabi. Alis na tayo. Mukha bro. Banata natin bago tayo umalis. Pasibat. Oo. Hello? Hi. Kaya ulit sa sunod na naman dito. Next Friday ulit. Tuwing Friday ka mag- Ayun, ano na bro, sumama ka na kasi may speaker na tayo dito. Tuwing Friday ka na dito. Tuwing Friday. Huwebes Biyernes. Kahapon wala sila eh. Kasi una pa lang nakita nila ako. Yung isang kasama nila umalis. Hindi na tumuloy. Hindi na tumuloy. Ngayon sila tumuloy. Kala nila wala Minsan ako. doon na pwesto yan, sa may tapat ng St. Rose Street. Doon sila. O minsan. Naku, yari sila oh. Bro! Kung wala sila dito, nandun yan, bro. Tapat ng St. Rose Street. Tara bali bro, ganito gawin natin. Bago tayo umalis, puntahan muna natin, tanungin natin. Pag wala talaga na isagot. Pag wala talaga na isagot, alis na tayo. Bones na. Biswasan lang natin ang aral. Gigigil ako yun. Walang iya eh. Doon yung nagbanta sa akin eh. Hello? Ito sila sa Kristal. Sa Kristal. Ito MCDI. Na. Sa MCDI. Nakataka ako pabalik eh. Ito yung MCGA dito. Kilala mo si Malawi. Kilala mo si Malawi. Oo, si Angelica. Kaibigan niya yun eh. Kaklase ko yun eh. Okay. Hanggang ngayon kaklase mo? Hindi. Kaibigan mo ngayon si Angelica. Sabi ko. Kilala niya yung Prosyangge. Putay tayo. Pagkakilala. Ano yun? Magaspang sa school. Magaspang. Bye. Bait yun. Napapakopya yun eh. Eh? Manila. Tatag ni Soriano. MCGK. Isang taon din ako dyan. Nakakakulit talaga siya. Nag-aaral ako. Oo. Natangay lang. Oo, tangin na ng pagkakita. Ngayon, nandito tayo. Hindi makakapopo. Kaya malami tayo. Sa private ba? Ano siya?
Ganito rin. May klase ko dyan, tapos alas 7. Dadalan nyo na ako dito. Ano tayo? Malakas yun. Malalaking speaker yata nandiyan eh. No? Tama, pero may nakinag-speaker ni Brother. Brother Jay. Talaga yun. Down. Tudaw na. Nakakarinig ka. Okay na. Nakabay ka na ako. Ito talaga ito. Yeah, bro, ano ka? Budget ko sa'yo, pag nataan ako. Pag nataan pa yun. Ha? Ikaw mag-isa. Sabihan ka kasi, nag-usap ka. Hindi naman kayo huli niyan. Pag-iwalayin lang kayo niyan. Pag-iwalayin. May anak, pag-alis sila. Pag malayo-layo na, tsaka niya lapitan. Oo, di ba lumalayo yung mga yan? Pag pauwi na, Sige. pauwi na rin yan. Kailan kayo, mga kapatid ha? Natin sa dito mga... Doon na sa walang martial, no? Tingnan natin kung makatubag yung pasok pa kung gano'n. Mo. Program ka pa o ay pinapapahali ko. Nag-aaway-aaway kayo sa comment, bro, wag. Maraming defenders dyan. Magwali na lang diha, bro. Jared, kanang speaker nga dako. Hindi ko maintindihan gano'n, bro. Bro, araw-araw pwede ka katikais dyan sa para walang sulpot magpwesto. Oh, bro, yun nga balak namin next week. Ha? Bro, Jared, araw-araw pwede ka magpwesto dyan. Dyan ka magkatikais. Opo, bro. Isa-isahin talaga natin yan, maniwala kayo. May natatangayin dyan. O yun nga, bro, nananalangin. Hindi, kaibigan ko rin natangay eh. Yan, nila miss. Iba yun. May malaki yung concert. Ayun. May nagmalaki yung concert dyan. Talaga. Maraming nagpapapray. Oo. Hindi, yun. Parang natangay yung kaibigan ko. Concert ang tawag, no? Hindi worship. Worship. Oo, worship. May stage ka rin sila eh. May mga banda eh. Wala kayong concert. Kapag alala, ano rin tayo dyan. Kahit sa De La Paz, ang plano ko rin, mag-ano tayo, yung catechize na maliliit lang eh. Kasi marami ring iglesia ng demonyo ni Manalo dun eh. Nagagala, bro. Tayo lang kayo mga bro ha, bibirahin natin to pag nakalabas na ng plaza. May Miriam's nga dun sa room natin, school. Parang Catholic na ngayon. Wala, hindi talaga sa Wala yung program. Alaga na sa atin. Kasi nga, sinabi ko na sa'yo, para sa Mariam doon. Wala yung, okay, panati ko sila bro, ang purpose natin, yung mga inaakay nila. Kasi nanonood rin eh. Yun ang purpose natin, hindi sila. Kasi kung bulag na talaga sila, sabi ni Pablo, 3 Gs ng tito, itakwil mo. Ngayon, hindi naman natin itakwil yung inakay nila. Dahil yung espiritu yun eh. Oh. Sila, wala tayong pakialam sa kanila. Pakialam natin yung mga inakay nila. Kaya natin pinuna para di na magbalik. Okay, na pala yung buhay nila. Ganyan sila mag-worship kahit sa bayan. Ganun. Yung kwento-kwento. Thank you Lord, dati po ako lasinggero. Ngayon di na po ako lasinggero. May iba, mapapaisip na ano eh. No? Oo. Magbago din buhay nila eh. No? Sila doon. Pagbantaan ka mga Kristiyano. Kahit anong argumento nila wala. Oh bro, ngayon para makaano tayo,
warningan natin, kausapin natin casual at biblical. Ngayon, nandito tayo sa Baluarte ng Plaza, di tayo makapuna. Hintayin nating umalis, doon sila nadaan, no? O, pag nandun na sila, tsaka natin punahin. Kala nyo, makakatakas kayo, ha? Pasin ko kayo talaga ng aral. 2:27 ng Apokalipsis. Walang katong si Jared. Bro, baka merong malalaking na sound. Simbahan, hiramin mo pa. Oh, bro, pahig naman si Patrick dito. Ngayon. Kwento lang yan, wala namang sitas, oh. Pag-iakit pa yan, bro. Oo, meron pa yan. Ah, si Bro Isaac, binulgar ang ano niyan. Oo nga. Nakakausap ko rin si Bro Isaac. Ano ako sa Bro Isaac? Si Bro Dati siyang born again. Oh, binulgar yan eh, yung mga pag-iyak-iyak, kung ano. Oh, binulgar niya lahat. Kaya gigil na gigil yung lakas angkan ba yun sa kanila. Sa punto por punto yun eh, no? Ilan na niya. Oo, sa punto por punto, binulgar. Ito rin, pasok rin to punto por punto Sunday. Ito pa, si Kuya. Ah, bro, tingnan mo, ano, ba't hindi pa katayo? Bro, ano, ito nga. Ah, kala ko matanda na. Kala ko matandang laseng. Bata pala. Kita tayo yung speaker dyan, bro. Dyan. Dito bro, dito sa haligi niya. Oo. Sabi mo. O kaya dito sa ano, tapat. Oo. Kita mo na. Saan? May salpakan ba doon? Mapaalam ko sa mga mante. Oo. Kaya yung mga born na gina mga luko-luko yan. Yan, hintay lang tayo mga kapatid, konting tiis lang muna. Isa ako muna. Bro, malapit na pasok ko muna lang bro. Sige po bro, Caleb, pwede adjustment po tayo. Para ano. Isa ako muna. Ang itatanong ko sa kanila, tatanungin naman natin sila sa Greek. Kasi hindi makasagot sa Greek itong mga born again na ito. Sila nagsibol. Kanina pa. Hoy. Ha? Ano ba? Pwede naman, mauna kayo bro. Ano? Ano na lang kami? Sama ba kayo? Anayin natin doon? Oo, Doon na lang yan, di pa palas dis yan. Ako. Bigyan lang. Kaya ako yung Oo, pag gano'n. Tirayin natin. Kaya pag tinita ka nga, kulas ka na. Ayun ang sabi? No. Pag tinita ka, kulas ka na. Eh? Baka ikaw ang mapaan, di ka makapag next week. Ano ba na pag-usapan to? Huwag nang lapitan. Pinaalis sa simbahan. Kasi, sa akin, pag ulit, tsaka ulit, ulit. Sabi daw niya. Kaya nagdarin ko na talaga kayo, kaya ako muna. Pag bumalik dito, sinabihan eh, pinausap na yung pinaka-nila kanila ng market. Karaw din sa yan, bro. Sino mo itong ano to eh? Katoliko versus Catholic punto por punto. Grabe galit sa akin ito ah. Nakahulo, no? Pati si Padre, kaya ano na tayo? Bulasan na. Sigaw na. Gigigil ako. Dito kayo dumaan, tapos ano nyo, sit. Tara, sama bro. Tapos pag di mo uwi na. Oo, tara. Gawin pa. Tara bro, sabay-sabay na tayo.
Wala si pastor, wala nang load. Nagtago na mga pastorotot. Madali lang naman ako ng video. Ayun nga bro, hindi tinanggap yung open letter ko, hindi to formal. Ako gagawa. Sige bro, ikaw gawa. Bigyan mo ako ng head ng susunod ko. Ako gagawa ng headline. Ang gusto daw kasi nila kung saan pwesto. Specific dapat. Oo, specific. Tapos tuwing anong oras at anong araw. Oo. Kaya ako, technical criminology na ako. Kaya ano? Kaya may gamit ako. Kaya ako na din mag-print. Kaya tayo. Eh, yung nagpunta sa akin. Gumawa ng power na makapagpagalaw. Depression, anxiety, Ito mga Katoliko to. kung ano-ano pa, mga sakit. Bro, Katoliko po kayo mga bro? So yun po, Bro, huwag mo naman lukuhin mga kapatid namin year Katoliko. 2023 ko po nakilala ang Panginoon. Ano sinabi sa inyo mga 2 bro? years na ako sa piling ni Lord. Huwag mo naman lukuhin bro. Kapag lang Papatanggap mo si Kristo, matagal na nasa amin si Kristo. 28:20 ng Mateo, ang sabi ni Kristo, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Di pa naman natatapos yung Panginoon, therefore, nasa amin si Kristo. Kasi patatanggap mo yung Kristo nyong bastos. So, ayun po. 24 ng Mateo, bulaan ng Kristo ninyo. Niloloko nyo mga Katoliko, mga kapatid. Tapos pag-iikapuin ninyo. Grabe naman, oy. Yung buhay ko ngayon, Kaya nga nagtatanong ako sa iyo hindi nyo naman masagot. Ang ginagawa nyo, nagsasapaw-sapaw kayo. Pambira. Kaya ba tunay na Kristiyano? Kung talagang tunay kayong Kristiyano, 3:15 ng unang Pedro, handa kayo sa pagsagot. Dili naman kayo sumasagot. Ang ginagawa ninyo, inaakay ninyo yung mga kapatid namin Katoliko. sa buhay ko. Nako. Yung Bible, tinatry kong basahin dati, hindi ko maintindihan. O ibig sabihin, hindi mo pala sinusunod yung utos ng Diyos. Verses ako maintindihan. Kasi yung utos ng Diyos, kuya, 3:16 ng ikalawang Timoteo, hindi ba, no? Yung banal na kasulatan, mapapakinabangan sa pagtuturo. Video kasi sila, hindi pwede mag-video. Nakatutok sa akin bro yung camera. Nakatutok sa akin. Mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsasala at pagsaway. Pwede nga. Nag-I love you na, oy. Sige bro. Kaya sa susunod bro, pag mga akay ka, panindigan mo yung sinasabi mo. Huwag rin kayo sa tapat ng simbahan bro. Walang problema yan. Hanggang si Kristo ibabahagi natin. Napakahirap ng buhay, diba? Hindi si Kristo binabahagi ninyo. Ang binabahagi ninyo, bula ang Kristo, 24:24 ng Mateo. Okay talaga. I love you, bro. Ay nako, napapating na bro, Joti. Nakita nyo din, si Jesus. Nag-I love you na sa'yo. Pupuno at kukumpleto sa buhay. Ayun, mga kapatid, na-share muna natin. Napilahan natin bago tayo bumalik. Kahit anong yaman natin. Gigigil ako eh. Nakikita. Dito tayo na bro. Dito na kami. Kayo, saan na kayo? Ano, saan ba kayo? Dalapas bro, dalapas lang. Ha? Doon, nakamotor kami. Kami, motor ko. O yan, ayun, hindi sila nakasagot. Love you daw. Love you, bro. Love you bro, I love you. Bading talaga, no? Parang may ganit eh. Hindi sila makasagot eh. Kaya sa mukha niya, galit siya. Gigil na eh, no? Kaya nga nung kinasa-out ako, di ko alam, patutsada niyo, pakahipuan ako, kaya ano yun eh. Galit, bro. Kita naman sa reaction niya eh. Hindi makapagpigil, ano? Yan, si bro, ano? Ako gagawa ng letter. Sige bro, gawa ka letter. Submit natin next week bro. Ano nalagay ko doon? Public preaching na. Oo, na-Catholic. Sabihin mo, may approval naman tayo ni Catholic. Hindi ako na-approval. Pangalan mo na lang ilalagay ko. Tapos kung saan banda, hindi open ng ano yung bro, Monday. Ang open yun, man. Iaabot ko na lang sa'yo pag nagawa ko. Sige, pwede bro. Tapos ano natin, submit natin. Yun lang talaga kasi matagal na sana kami dyan nakapreach eh. Tapos, sabi ko si Padre, ano yun natin? May rosaryo pa yung lalaki inakay nila eh, no? Oo. Ano sabi ng mga inakay? Wala. Meron pa rin ganun talagang Katoliko bro. Ha? Meron talagang ganun Katoliko. Kaya kailangan magkatekize talaga tayo dyan. Yun ang kailangan. Tsaka ako ano, barangay, pwede rin. Okay bro, dito na kami bro. Okay bro, God bless ha. Sige, ingat bro. Sige kayo. Ingat. Hindi nakasagot eh, no? Tao dyan, umaga tayo bukas. Oo. Di ba kayo bukas? Sunday kayo, no? Bisita iglesia kasi kayo bukas eh, no? Baka yung ba? Ha? Oo. Baka iglesia ng ano, may tusok mo. Hindi po! Sige mga bro. Sige po. Okay, matapos sa mga yan. Sige, ingat kayo.
Yun, salamat po. Eh, yun mga kapatid, hanggang dito na lang ulit tayo. Wala kang sagot. Hindi nasagot. Ang ginawa, parang binabakla pa yata si Bro Jody. Love you, bro. Love you. Sige, anong masasabi mo, Bro Jody? Pangit nga, invest niya. Kaya ako aalis. Ayun. Bro, 1 year kunin mo na permit para tuloy-tuloy. Ayun, 1 year. Diyan ka na lang 1 year na permit, ha? Para tuloy-tuloy tayo magkatikais dyan. Sila, may permit ba sila? Ayan. Ba't pala, nag-ano tayo? Oo, ano naman tayo? Prayer property. Privacy kami din, may privacy. Oh, may privacy. Ayaw nagkasalita kayo din eh. Pwede di kayo magsalita. Ano, Camping. Wala naman Kananunay, Brother Jared. Mga kapatid. Yan, mga kapatid, mga igsoon, mga pag-ibig nawa ang manatili sa atin, gaya na nasa 13:34, 13:34, 35 ng 1, at yung definition ng pag-ibig, 12:9 ng Roma, yung mapuot ka sa masama. Yun, si Tito Alan. Magaling yan sila sa Katoliko, kulang sa Biblia. Kaya nga nandito tayo. Disciples of Jesus daw. Nakabasa yun. Pero ba disciples hindi nakikipag-debate? Hindi pa disciples si Kristo makikipag-debate. Yan, at tingnan tayo sa kapatid na Jody. Shout out kay Bro Jody. Sana magpatuloy sa simbahan. God bless you all. Yan mga kapatid. Brad, yung folder ko, naiwan ko sa simbahan. Nandun sa simbahan sa may naiwan ko yung folder. Hindi mo mawala. Kunin mo na. Kunin mo. Ayun mga bro, hanggang dito na lang ulit tayo. At kami alis na, naiwan pa yung folder sa simbahan, kaya kunin natin. God bless mga kapatid. Medyo nahirapan tayo dahil nagpatulong sila sa Marshall. Pero sa susunod, nagpatulong rin tayo sa Marshall, umalis sila sa simbahan. Gusto nila ng galang laro, laro-laruin natin. Tapos yun. Naiwan ko yung folder ng references, kailangan natin sa debate yun. Yan lang. Mga kapatid. Salamat sa Diyos. Yes, kapatid na Jody. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.